Good morning Pilipinas! Nagbabalik po ang Panahon TV at sa puno ito para po malaman na po natin ang inaasahan lagi ng panahon para po sa araw ito ng Martes ay makasama po natin sa Mr. Hanel Kitlong na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning Mr. Kitlong. Maraming salamat Amor at magandang umaga. Magandang umaga rin po sa inyong lahat mga kababayan. Mr. Kitlong, unahin na po natin ito dahil matapos po natin magbantay dito kay Bagyong Mario na halos kalalabas lamang ng ating Philippine Area of Responsibility. Meron na po ba tayong namamataan na panibagong bagyo o kaya naman po ay sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na posible po makaapekto ulit dito sa ating bansa? Yes, Amor, sa loob po ng Philippine Area of Responsibility, wala po tayong nakikita o nakaka-apekto sa ating bansa na low pressure area o bagyo. Sa ngayon po, may minomonitor tayo ngayon isang low pressure, aktibong low pressure area. Ibig sabihin po niyan, malapit na po ito maging isang bagyo. Ang layo po niya ay nasa around 2,600 kilometers. Napakalayo po ito at wala pong epekto sa ating bansa sa ngayon. Subalit sa ngayon po, pinapakita po na maaring baka gigilid lamang ang dadaanan nito kaya baka hindi po makapasok sa Philippine Area of Responsibility. Subalit gaya po ng mga naunang bagyo, kailangan pa rin natin i-monitor ito dahil sa susunod na mga araw, maaari po itong magbago dahil sa taas po nito. Kung makikita nyo, malinis po. Ibig sabihin yan, may high pressure area rito. So pag lumakas po ito, maaring baka pumasok po ito sa susunod na mga araw. Okay, so ayan po mga kababayan, narinig naman po natin, meron pong panibagong low pressure area pero ang maganda naman po dito, nasa labas pa naman yan ng ating Philippine Area of Responsibility. At sa nga po nakikita po natin na medyo maliit pa naman yung tsansa na ito po ay pumasok dito sa loob ng ating PAR. Pero gayon pa man, meron nga pong presence ng high pressure area sa itaas pong bahagi nito. Kaya naman, maaari pa po itong magkaroon ng pagbabago sa kanyang movement sa mga susunod na oras. Kaya tutok pa rin po kayo sa mga updates sa ilalabas ng Pag-asa. At ito naman po, dahil nga po masyado pang malayo para po magkaroon ng epekto itong low pressure area dito sa ating bansa. Ano po ba ang inaasahan nating lagay ng panahon para sa araw ito ng Martes? Meron pa po ba tayong hanging habagat o southwest monsoon? Yes mga kabayan, magandang balita po. Humina po itong habagat o yung southwest monsoon. Kaya't maasahan po natin ngayong maghapon, maliwalas pong mararanasan natin, maliban na lamang sa mga pulong-pulong pagulan o pagkidlat pagkulog. Ayan, magandang balita yan para sa ating lahat dahil improving weather na nga po tayo dahil po makalipas sa mga araw nga po nakaranas tayo ng mga pag-ulan at ganoon din ng mga pagkidlat, pagkulog na siyang nagdulot naman ng malawakang pagbaha sa ilang bahagi po ng ating bansa. So ngayon naman makakaasa po tayo ng generally fair weather pero syempre tandaan po natin na pagsapit po ng hapon o gabi meron pa rin po chances na mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. At ito naman po Mr. Kitlong, kung babalikan po natin ang ating kasaysayan noong nakaraang taon, matatandaan po natin na ito po nga Bagyong Maring dahil nga po pinalakas po nito ang hanging habagat. Nagdulot rin ito ng malawakang pagbaha dito po sa Metro Manila at sa ilang bahagi nga po ng Luzon. At alam nyo ngayon nga po halos parang naulit din yung ganitong senaryo matapos po nating maranasan. Ito nga combined effect naman ng Bagyong Mario at ganoon din po ng hanging habagat. At siyang nagdulot nga rin po ng mga pagbaha dito po yan sa ilang bahagi ng ating bansa. Kung magkakaroon po tayo ng comparison dito po sa rainfall data, alin po ba ang may pinakamaraming pag-ulan na naidulot dito sa Pilipinas? Tama yun, Amor. Mayroon po tayong nakita noon na mayroon pong bagyo na pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Ito pong bagyong si Maring at medyo may karamihan po yung tubig na binagsak po nito. Ilang araw po yan na halos may 200 ang rainfall na binagsak, lalong-lalo na po sa Sangli Point, Cavite. Ito po yung nakita natin isang araw lamang po ito pero mayroon pa mga araw na mas marami din ang ulan na binagsak. Nung August 18 po, nagkaroon po ng ulan na umabot po ng 335.0 mm. Samantalang sa NAIA naman po, umabot naman po ng 326.0 mm at sa port area, umabot naman din ng 290. Mas marami pa ho ito kumpara sa ulan na dinulot ng bagyong si Mario kung saan nagdulot lamang po ito ng 268.0 mm at dito naman po sa may Biracatan. Ito pong 268.0 ay sa Science Garden po sa Quezon City at ito naman pong 240 ay sa Biracatan, Duanes at ito naman pong isa ay sa San Jose, Occidental Mindoro kung saan nakatukuha naman po ng 233.5 degrees Celsius. Medyo may kalakasan ng konti ito pong bagyong si Maring kumpara po kay Mario Subal at ganoon din po mas marami rin pong ulan na binagsak kaysa kay Mario.
So ayan po, mula po dito sa rainfall data na pinakita po ni Mr. Kitlong ay nakita naman po natin na mas marami talaga yung mga pag-ulan na dinulot nito nga bagyong Maring po na naranasan po natin noong nakaraang taon compared dito kay bagyong Mario na binantayan po natin ito mga nakalipas lamang na mga araw. At Mr. Kitlong, eto naman po, kung sakali po na may pumasok na panibagong LPA o bagyo sa loob ng ating POR, ay inaasahan po ba natin na magiging malakas ulit yung hatak nito sa hanging habagat o yung paghatak po dito ni bagyong Mario yung last na o ito nga po yung tinuturing na natin na peak nito nga hanging habagat? Well, unang-una, Amor, pag pinag-usapan po natin ng bagyo, ang hangin po ang ating pinag-usapan dyan. Ibig sabihin po niyan, kahit na hindi po lahat ng bagyo na pumapasok sa Philippine Area of Responsibility ay pare-parehas po yung ulan na dinudulot. Kung maalala po ninyo, ang bagyong si Luis, napakalakas po nun, umabot po ito ng Taiwan, pero hindi po ganun kadami ang ulan. Halos parehas lang po sila ng dinaanan ni Mario. Pero yung ulan po na binagsak niya ay hindi rin po ganun kadami kagaya kumpara kay Mario. Yung sa susunod na mga bagyong papasok sa ating bansa, hindi pa rin po natin masasabi sa ngayon kung marami o konti ang dala po nitong bagyo. Ang kailangan lang po natin ay maghanda at i-monitor po natin dahil hindi po pare-parehas ang dala ng ulan na dinudulot ng mga bagyo. Okay, so yan po, depende pa rin po yan, kaya dapat talaga ay nakatutok po tayo araw-araw sa mga weather updates na ipalalabas po namin dito sa Panahon TV. Sa tulong pa rin po yan ng Pag-asa. At panghuling katanungin na lamang po, Mr. Kitlong, sa usaping astronomiya naman po tayo. Ngayong araw, ayon po sa Pag-asa's Astronomical Diary ay magaganap itong tinatawag po natin na September or Autumnal Equinox. So ano po ba ito at meron po ba itong epekto sa lagay po ng ating panahon sa mga susunod na mga araw? Omar, unang-una, pag binanggit po natin ng equinox, ang ibig sabihin po niyan ay parehas po ang haba ng gabi at parehas po ang haba ng araw. Sa ating bansa po, dalawang beses po, o sa mundo po, dalawang beses po nangyayari yan. Yun po tinatawag nating vernal equinox, kung saan nangyayari po tuwing March 22 to March 23. At yung isa naman po ay yung, sa ngayon po, yung mangyayari po ngayon, yung autumnal equinox, kung saan parehas po ang haba at sa gabi. Ito rin po ang nagsasabi kung saan bukas po sa susunod na mga araw, unti-unti na pong hahaba ang gabi sa Northern Hemisphere. Samantalang sa Southern Hemisphere naman, ay unti-unti naman pong hahaba ang araw. So asahan po natin sa susunod na mga araw, ito rin po yung jet kung saan medyo lalamig na po yung temperatura at umpisa na po yung tinatawag nating Christmas. Okay, so ayan, ulitin ko lamang po ang nabanggit ni Mr. Kitlong tungkol po dito sa September equinox. Inaasahan nga po natin ang pagkakaroon ng equal day at ganoon po ng equal night. So inaasahan din po natin na pagkatapos po nito ay mas mararamdaman na po natin ang bahagya na paglamig ng ating panahon. Ayan, maraming salamat po Mr. Henel Kitlong sa binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at syempre dagdag kaalaman na rin para sa ating mga manonood ngayong araw. So dito na po nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat po sa pagtutok dito po sa Panahon TV ngayong umaga. Pwede niyo po kami i-like sa Facebook, Panahon.tv or follow us on Twitter at Panahon TV. At syempre, welcome po kayo sa aming website, www.panahon.tv. At bago po ako magpaalam, babati lang muna ako sa aking mga pamangkin na nanonood ngayon dyan sa Marinduque. Happy viewing and good morning sa inyo, Chini, Zabrina at ganoon kay Princess. At syempre, happy birthday na rin sa anak ng aking ate Fe. Happy birthday sa UK. At sa lahat po na nanonood ngayon at sa lahat po ng mga kamag-anak ko dyan sa Marinduque. Happy viewing. At yan po, nagtatapos na nga po ang ating programa. Pero bago po yan, nakapaglista na ba kayo ng mga taong bibigyan nyo ng regalo? Nako, dapat meron na at simulan nyo na yan dahil 93 days na lang, Pasko na. Sama-sama pa rin natin yung sasalubungin kaya kasama nyo pa rin ang Panahon TV. Live mula sa Pag-asa Weather and Forecasting Center, ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Nakasama nyo po ang inyong weather lover Amor La Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning po sa inyong lahat, mag-ingat po kayo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo!